Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5, Jess na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan sa mga Martes, bangod sa mga nagluntad ng mga aksidente sa dalan nga naguta sa madamo nga kabuhi, Department of Transportation na pagwasang bag-o nga direktiba. Mandatory drug test sa mga PUV driver kada 90 dias ginmando sa DOTR LTO-6 magapatigayon sang regular drug testing. Tuman kada ko nga service charge kag parking fee sa Iloilo International Airport ginakabalakan sang grupo sa mga negosyante sa Iloilo. Lalaki nga gintiro patay sa lapas sungod gipasibangdan nga naghaboy sang bato responsable nga amay sunod sa iya asawa. 47 anyos nga lalaki nga taga Barangay Banago ikaduha nga napatay sa leptospirosis sa Bacolod City subong nga tuig. Kag 5 ka banwa sa Iloilo kag 1st District sang Capiz tutukan sang kapulisan sa eleksyon bangod sa intense political rivalry. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, LTO-6 magapatigayon sang regular drug testing kasunod sang mando sang Department of Transportation nga ipaidalam sa drug test ang mga PUV driver. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Kasunod sa aksidente sa SCTEX Toll Plaza kag NAIA Terminal 1, ginanunsyo sa Department of Transportation ang pag-require sang regular nga drug testing sa tanan nga public utility vehicle drivers tag sa 90 dias. Ang LTO-6 magasunod sa direktiba sang DOTR agud mapa-implementar ini sa mga terminal sa mga bus, van, taxi kag iban pa. We intend to coordinate with DPD about this para nga makakunda kami drug testing on a regular basis. Pabor naman ang Western Visayas Transport Cooperative sa ginadusok sang DOTR. Ang programa sa DOTR subong suportado gini natin sa transportation kag sa mga kooperatiba naton kay tina para sa kayuhan naton tanan. May pilaman nga mga aksidente sa dalan sa Iloilo nga imbulbado ang mga PUV. Isa diri ang pagbunggo sang taxi sa bus nga naga-U-turn sa Barangay Bolong Oeste, Santa Barbara, Iloilo sang Pebrero. Ang bus ang nakabunggo man sa depasero nga jeep. Ang mga PUV driver kag commuter suportado man ang tikang sang DOTR. Para safe kami tanan eh. Kag ang mga pasayro man bala sa amon nga mga taxi, at least comfort man sila nga nami diya sa Iloilo. Kaya mo gina dapat ang gakaangay para sa safety sang tanan. Iga-finalize pa sang LTO-6 kung paano ang proseso sang drug testing sa mga PUV drivers kag sino ang magasabat sang gasto. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter ginakabalakan ang tuman kataas nga suktanay sang parking kag iban pang balayran sa Iloilo International Airport. Si John Sala nakatutok. Nagahulat-hulat pa kuno si Manong Jonel sang iyakambyo sa 50 pesos ini nga ginbayad sa pagpark sa parking area sa Iloilo International Airport sang damlaglang apang ginkakibot sini sang ginambalan sang security guard nga 50 pesos na ang minimum nga bayad. Sa una nga 2 ka oras, 50 pesos. May dugang naman nga 25 pesos kada oras nga nagasunod diri. Tako gini. Unang driver karon di wala sang dala nga pocket money. Nakibot siya karon sugat na sa sangamo niya kundi makibot sa karay. Kulang si Silvio, kulang galing. Bayang driver, balon mo. Halin sang ginpatuman ang saka sa panukot, ginapili na lang sang driver nga si Manong Kapid nga sagwa sang airport magpark. Tama gid kamahal kung sa 50 nga balayran nga sa parking. Ti kung dali ka malang abi dali ka mala diya magpark ta po. Ang mga miyembro sang Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter nagakabala ka man sa tuman kataas nga parking fee kag iban pa nga mga balayran sa airport. Dako ang impact sini, no? Especially that we are positioning Iloilo as a tourist-friendly destination. That's number 1. And so dako ang pwede nga mangin impact sini sa mga nagabisita diri sa Iloilo City. And not just that, concern man kita sa impact sini sa mga business travelers. Dugag paniselo, wala man ginibitar sang Kaap Area 6 ang PCCI sang ilagin patigayon nga public consultations.
Gani nagapanawagan sa karon ng PCCI sa Kaap Area 6 nga magpatigayon sang dialogo angot sa sini nga mga balayran. Plano man sang PCCI Iloilo nga makigangot sa ila national counterpart sa gud mapalabot ang ilang mga sentimiento sa DOTR. Gintinguhan sa news team nga makuha ang bayin sang Kaap Area 6 apang wala sang may nagatubang sa news team. Upod kay Hans Tisierto, John Sala. 1 Western Visayas. Suspect nga nagtiro patay sa lalaki sa barangay Tabuk-Suba, La Paz, padayon pa nga ginapangita. Biktima, responsable nga amay, sunod sa iya asawa. Si Kim Salinas nakatutok. Paborito nga inugsok-sok sang duwa ka tuig nga bata nga si Kirby ang itom sining nga kalo. Regalo ini sa iya sang 34 anyos nga amay nga gintiro patay sa barangay Tabuk-Suba, La Paz, Domingo sang gabi. Sang nagabot ang Magiloy nagikan sa Negros Occidental kahapon, nagkanta pa sang happy birthday si Kirby sang nagsindi sa kandila ang Yailoy. Sunod sa asawa sang biktima nga si Ivy, papas boy si Kirby bungod sa wala sang tupo nga pagpalangga ni Ricky sa ila bata. Kagabi, ginpangita pa kuno ni Kirby ang iamay nga wala sang ideya sa natabo. Kada magmasakit na ang bata namon. Si Ricky gid ni gaatipan kay hindi man ko makapaumpaw sa iya kung magibi siya. Gatingala man siya tapos ng gaturulo luwa ko do galumaw-lumaw iya mata balagi na trapuan niya akong luha. Si Ricky ang ginlutang sang roving guard nga si Ronaldo Herota bangod sa ginaligar paghaboy sa bato sang biktima sa balay nga ginaimnan sang suspect. Sunod sa head sang roving security sang Homeowners Association, nanawagin ni sa suspect kag nagpahiyaga ginbuyayaw kuno sang biktima rason nga iya gintiro. Yan pala gali ha. Chips, pasensya ka na. Sorry gid. Wala ko gid mapungga ng ko. Nimpit ko gid ako. Apang sunod sa asawa sang biktima nga ginsiling sa mga nakabati nga kasilingan nga kalmado nakigisto ang yabana. Nagbulig na ang Homeowners Association sa pagpasungga sa suspect. Hindi na kuno makontak ang numbers ni. Parayon man ang pag-ayam sa kapulisan sa suspect. Ginahulat pa sa La Paz Police ang autopsy results sa biktima kag iban pa nga dokumento agud ipasaka ang kaso nga murder batok sa suspect. Pre, kundi ka man. Kung ako ang patiyon mo, dali, magsungka ka. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga puso, madamo gid nga salamat sa Bacolod City naman. Lalaki nga taga Barangay Banago, ikaduha nga persona nga napatay sa leptospirosis. Subong ato giyaring balita nga aton gintutukan. Pila ka adlaw nga nagpanalakit ang lawas ang 47 anyos sa si Alejandro Sanchez. April 18, sang gindala ini sa ospital. Sa report sa Bacolod City Health Office, nag-yellow ang yalawas ukon, nag-jaundice, kagin kumbulsyon. Santo sa confirmatory test, nag-angkon sang severe leptospirosis ang biktima. April 20, sang inyang napatay. Pag-agwada sang tubig ang palangabuhian sang biktima. Asun ka gulpe, malang tubig sang hambalya samon, kapalanakit lang tong iya nga diyot ang kubo. Pero tiyang iya nga obra is gapanagaw siya. So, meaning to say, may aragin siya siguro nga wala na itong mabalaan nga may point of entry, infection all over the body. So, amo na siya ang natabo. Ilanat lang, why man siguro maagapan din mayo, tapos plus pa siguro sa kapigadon. Nagaisa ra pamilya sa biktima sa Purok Paraiso, Sitio Sibukaw, Barangay Banago nga masami, ginabaha. 25 purok, sir, ang Banago, pero daw mga flood-prone area ginatatanan kay tungod sa drainage sa Blasiraw. Kada ulan, may bahagi kami nga purok. Malawig na ginareklamo sa mga residente ang mga barado kanal sa barangay. Gani sikap, ginapakabay ang mga residente nga magparinglo sa ilo palibot. Magluwas sa Sibukaw, may ginamonitor man nga probable leptospirosis cases sa Purok Mahimulaton. Sunod sa CHO, basante ang doxycycline sa mga barangay. Dapat tutukan ang mga sintoma agad hindi magresulta sa kamatayon. Ay, wala man ko gagawa. Kay gidre lang ko. Wala ko gagawa. Kay nadlo ko magkaroon ng sakit. Pigado, siyempre hindi ta maiwasan ng mga ilaga. Dapat ang mga panggirahan, mga aton utensils, ipang kunon ta, laswahan ta sa mga ininit, sterilize ta. 6 na ang leptospirosis cases nga na-record sa syudad Subong ato Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagdakop, pagkapon, kag pagbakuna sa mga layaw nga ido, ginduso sang Animal Group Advocates sa Iloilo City. Si Kim Salinas nakatutok.
Nagadamo kag wala nagabuhin ang mga layaw nga ido sa dalanon sa syudad sang Iloilo. Ini ang obserbasyon sa pila ka rescue group kag animal advocates sa syudad sang Iloilo rason sang ila pagduso sang TNVR o kon trap, neuter, vaccinate, return. Ginapanawagan sa pila ka grupo sa Iloilo City Veterinarian Office sa paghimo sa ibisan sa pampubliko nga lugar. Pagdamo sa mga tradog, lalo hindi ikaya ko sa mga rescuers sa Pidog City. Pero may maraming mga report nga rescue, balapit para makaganagan man ang mga stray namin. Hindi ang kapuno na lang din. Apang suro sa Office of the City Veterinarian sang syudad, mahimo lang ini sa closed communities, kaangay sa mga bulutuan kag subdivision. Suno sa isa ka personnel sang Iloilo City Veterinary Office, magasto ang TNVR. Ginaduso sini ang mandatory microchipping o kon pagparehistro sa mga hinuptanan. Sa estimate sini, sa sulod sa 5 ka tuig nga pagpatuman, mahimo magasto ang LGU sa malapit 39 milyones pesos sa TNVR. Sa microchipping, magagasto lang ini sang masobra 12 milyones pesos. Mapabakod man sang microchipping ang accountability kon sa labton sa mga tagiya sang ido. According to Republic Act 9482, ang Anti-Rabies Act of 1997, may mandate ang LGU, specifically ang CTV, to capture ang stray animals, i-remove from public spaces, while ang TNVR is i-release mo. Yara na ang microchipping sa Animal Welfare Ordinance ng Iloilo City. Apang wala pa ini na implementar o umpisa nga napasar ang ordinansa sang nagligid nga tuig, bangod wala pa sang pondo. Wala pa kita database talaga yung central na gasalig bang kita nga from the Bureau of Animal Industry to provide itong database nga na nagpromisa man ang Bureau of Animal Industry. Apisar may disbentaha ang TNVR, ginalantaw ini sa gihapon ni ambulensya nga isa sa pamaagi sa pagsolbar sang problema sang layaw nga ido. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 5 ka banwas sang Iloilo kag First District sang Capiz tutukan sang kapulisan subong nga eleksyon. Mga first-time voter ginakabig dako nga kahigayunan ang eleksyon agon mabatian ng tingog sa mga lamharon nga botante. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Barrio Obrero, Lapuz, Iloilo City. John? Jert, magluwas sa madinalagon nga eleksyon 2025, ginatutukan man sang otoridad ang matauhay kag malinong nga piniliay. Ganiduga nga mga police personnel ang i-deploy sa probinsya sang Iloilo, Antique kag Capiz. Magluwas sa regular deployment, nagpahamtang sang Quick Reaction Forces ang PRO6 sa 5 ka mga banwa sa 5 distrito sa probinsya sang Iloilo sa palabuton nga May 12 midterm elections. Ini ang ginalakipan sa mga banwa sang Ahuy, Sara, Estancia, Concepcion kag San Dionisio nga ginakabig may history sang political rivalry. Bantayan man sang kapulisan ng First District sa probinsya sang Capiz. If you look at the past elections, meron tayong mga intense political rivalry to the extent na mayroong mga patayan. We made it sure na there will be forces there. Kainas ang agagin deploy na ang 1,528 kadugang mga police personnel sa probinsya sang Iloilo kag Antique para sa eleksyon. Samtang dako naman nga bahin sa masobra 68.4 million ka mga botante ang first-time voters. Ang basihan sang pila sa mga ini sa pagpili ang buwas damlag sang pusod. My role in voting is very important because it's how I can take part in shaping the future of our country. Through my vote, I stand up for my beliefs, for what is right, and for the kind of leadership our nation truly deserves. The people that we are going to vote have the power to change how we live in a society that we belong, in either good or bad way. Nagpasalig naman ang COMELEC Iloilo City nga handa na ini para sa eleksyon 2025. Kainas ang agagin padala ng mga automated counting machine sa mga voting center sa syudad sang Iloilo. Ginpang inspection man ang mga official ballot sa bodega sang COMELEC Iloilo City. Buwas patigayunon ang final testing and sealing. Mayroon kita nga technical hub, no? Ara dira sa provincial office ng COMELEC, and at the same time we have our deployed DESO technical staff. Sila na ang makandak sang basic troubleshooting. At the same time we have 58 contingency machines in case may ara gid man nga mga technical issues sa aton nga mga makina.
Jared, ginsiguro man sa Iloilo City Comelec kahugot ang ilang koordinasyon sa Iloilo City Police Office agod nga bantayan ang mga eleksyon paraphernalia tubtob sa adlaw sang eleksyon. Jared? Madam, nga salamat sa update. Kapuso John Sala. Sa iban pang balitang anong kaadlaw na lang, 2025 midterm elections na. Base sa datos na gikan sa Commission on Elections, nagdangat sa 68.43 million ang kabugusan nga botante sa pungsod. Isa man sa mga vote-rich areas ang Negros Occidental kag Panay Island. Pang-anom sa vote-rich provinces ang Negros Occidental nga may masobra 2 ka milyon ka botante. Pang napulo naman ang Iloilo nga may masobra 1.6 million. Sa Panay Island, nagapangaduha sa numero sa mga botante ang Capiz nga ginasundan sa Aklan, Antique, kag Guimaras. Samtang mga puso sa Negros Occidental naman, nasa puwan nga nagalutaw sa suba ang bangkay ng inisang babae sa Barangay 2 sa Banuasang Ilog, alas 10 kay inasang aga. Isa ka residente ang nakasapo sa biktima nga naggapos sa kadena ang mga tiil. Ginkilalang iya ukon ginkilala sa nga mismo utod nga lalaki ang biktima nga si Jenny Gallego. 21 anyos residente naman sa Kabangkalan City. Santo sa panaysayon sang utod sa biktima sa kapulisan, may 3 sang nangindulaan ang biktima. Uli inakitaan sa plaza sa Kabangkalan City sa Mayo 4. Sunod sa kapulisan ginagapos sang mga himatang biktima bango ginapahayag may diferensya ini sa paminsaron. Posible, wala man ikatama mo, maligaw siya kung nagtabok siya, kaghalog mo siya, pero wala man siya sa outlet. Rider patay matapos mabungguan kag malapakan sa truck sa Haro. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Nagtupa sa tunga sang dalan ang rider sa motorsiklo matapos mabungguan sang 10-wheeler truck sa Barangay Balabago, Haro kainas ang aga. Sa investigasyon sang kapulisan, padulong sa buhang Haro ang truck nga ginamaneho ni Raymond Cordero, kaga motorsiklo nga ginadala naman ni Armando Ruiz sa nagluntad ng aksidente. Nabungguan kuno sang truck ang likod nga porsyon sa motorsiklo. Resulta, nagtabog ang rider kag nalapakan pa. Nakaagom ini sang patal nga pila sa ulo nga gintunaan sang iya kamatayon. Sunod sa driver sang truck, wala ini sang may nakita nga salakyan sa side mirror kag nakibot na lang ini sang nagbunggo na siya sa motor. Nakibot lang akong gulpi lang may naglagpok sa unahan ko. Hindi naman madeterminar sa investigador ang kadasigon sang pagmaneho sang duha ka driver. Hindi na populated nga area kay wala nanda sang panimalay. Ang ibanda siguro medyo madasig. However, ang ila hindi tama mabalaan kung ano ginang speed nila. Ginkustodiya na sang kapulisan ang driver samtang ginahulat pa ang desisyon sang pamilya sang rider kung magabasaga sang reklamo. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, pwede na bisitahan ang website ng GMA Integrated News para sa latest nga balita kang impormasyon kaango sa eleksyon 2025. I-search lang sa inyong browser ang election2025.ph. Yara dira ang mga update na gikan sa Comelec kang impormasyon kaangot sa mga kandidato. Pwede man balikan ang mga debate para matunan ang mga plataporma nga ginuduso sa mga kandidato. Mayara man sa nagkarainlain nga giya kag pahanumdom sa mga botante, pati ang latest sa inisipay sang boto kag iba pa nga updates. Samtang may listahan na bala kamo sa inyo butuhon, pwede makaburig sa inyo ang GMA My Codigo. Magbisita sa website nga GMA My Codigo, piliyon ang inyong probinsya kang syudad o kung banwa. Sunod niyo i-click ang Generate My Codigo. Magwa ang election ballot style nga frame nga may listahan sa mga ngalan. I-click ang bilog sa tupad sa ngalan sa mga naluyagan nga kandidato. Sunod niyo i-click ang Submit. Magwa ang inyong kodigo nga ginsabtan sa GMA My Codigo platform. Pwede man inigay print kag dalon ang kopya sa polling precinct sa adlaw mismo sa eleksyon. Mga kapuso, nag-umpisa na ang proof of purchase promo sang GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 3 upod ang mga bago nga maghahatag sang Big Time papremyo nga sanday Kuya Kim kag Mikey Quintos. Mga manugbakal kag sari-sari store owners ang pwede magpadala sang entries kag may chance nga magdaog sang temprano nga pamaskwa. Masobra 11 million pesos ang ipanghatag lakip na ang 7 ka 1 million pesos para sa maswerte nga bumalakal kag sari-sari store owner sa grand draw. Ang official sending of entries magasugod sa May 3 tubtob sa July 11, 2025. Pwede maghulog sang entry sa masobra 1,000 ka participating Mercury Drug
Pure Gold branches, GMA Regional TV kag radio stations nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts o kung scam texts. Magtutok lang sa GMA o kung i-follow ang GMA Promos Facebook kag TikTok pages o kung magbisita sa microsite sa GMA Promos para sa complete mechanics kag announcements. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, gimbutangan na sang kortina ang balkonahe sang St. Peter's Basilica bilang preparasyon para sa Papal Conclave nga magasugod buwas May 7. 133 ka kardinal nga wala pa makalabot sa 80 anyos ang edad ang magatipon sa Sistine Chapel. Ang mga ini ang magapili sa bag-o nga mangin leader sang 1.4 billion nga miyembro sang simbahan katoliko. Sa conclave, patigayon ang serye sang pagboto tubtob may kandidato nga makakuha sang 2/3 majority. Kung ini ang matigayon, may puti nga aso nga magagwa sa chimney sang chapel nga nagapatimaan nga may bag-o na nga Santo Papa nga napilian. Ang bag-o nga Santo Papa ang magagwa sa balkonahe para makita sa mga tumuluo nga nagabantay sa resulta sang conclave. Samtang mga kapuso, may person of interest ng Police Provincial Office sa gunman niya nagkiropatay sa veterano nga journalist kag anay mayor sang Kalibo nga si Juan Johnny Daya. Samtang yara ini sa sulod sa Puluyan sa barangay Andagaw, Kalibo, Aklan. Naestablisar sang Kalibo MPS nga isa lang katawo ang nagpatay kay Dayang. Ginapadalman sa Kalibo PNP ang informasyon nga ilan na bato niya padayon pa nga nag-contribute ang biktima sa isa ka news outlet. Ginatulid man sa kapulisan kung bala posible nga may ginakampanyahan na biktima para sa eleksyon sa May 12. Magluwas sa politika kag trabaho sini bilang isa ka journalist, personal nga agrabyo ang isa man sa mga ginalantaw nga anggulo sang kapulisan. May aton sir nga dako nga breakthrough, especially sa mga CCTV footages naton nga gina-review sir. May ara gid sir nga dako nga bulig, possible identity sa aton nga suspects and with the motives kag may aton man sir mga nakuhaan naman sa information nga mga available witnesses. Nagdangat sa masobra 100,000 pesos ang balor sa may mga breed nga pantat nga ginkawat sa barangay Abat Mina. Suno sa kapulisan, natukiban na lang sang tagiya nga nadula ang mga pantat sa Mayo 2. Gubana ang kudal sa likod sang balay sang tagiya. Nagamit ang mga sospek ang pukot sa pagsarap sa mga pantat. Natabo naman nga wala sa may nagkakita bangod mahamok ang katulugon sa tagiya. Ilabi ng kakapistahan sa lugar sa Mayo 1. May duha na ka-persons of interest nga ginaimbestigaran ng kapulisan. Nalagyo pa apang nadakpan sa gihapon sang otoridad ang subject sang buy-bust operation nga ginkilala kay alias Rodolfo sa barangay San Jose, Sipalay City. Nakuha sa sospek ang anong kasasay sa suspected shabu nga nagabalor sa masobra 10,000 pesos. Nakuha man siya pag ginakop ang isa ka 38 caliber revolver kag may 4 ka bala. Magapangatubang inis ang kaso kaangot sa illegal nga droga kag paglapas sa Comelec gun ban. Mga puso, mapadulong kontani sa infirmary sa Bacolod City Health Office o kung CHO ang manugbata nga Iloy nga si Michelle Bolonggaita sa barangay Handumanan, Bacolod City. Apang sa parking lot pa lang sa Bacolod Government Center grounds, nagpasakit ng Iloy. Alas 9 Lunes ang aga, sang ini ang nagbata sa ginasakyan mismo nga tricycle. Sa bulig, sang safety of officer sa Government Center na bunag ang baby girl nga gilayon man gindala sa infirmary sang CHO. Pagsugod tagid sa rescue job, nag take out man ta nga mabulig ta sa sikapareho without expecting in return. Mga kapuso, padayon ang pagpalayo sa low pressure area kag wala na sang epekto sa pungsod. Easterly, suko ng mainit nga hangin ang nagaapekto sa halos bugos nga pungsod. Apang ang mapaang nga tiyempo ang posible man magresulta sa pag-ulan ilabi na sa hapon kag gabi. Base naman sa rainfall forecast sa Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Western Visayas kag Negros Island region. Mabaskog ang ulan sa pila ka probinsya, gani mangin handa sa posibilidad sang baha o kon landslide.
Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.